Nasa pagkakabihag si Romy Gonen nang bigla siyang makatanggap ng tawag. Sa kabilang linya, isang malamig at kalmadong boses. Isang lalaki na hindi pa niya kailanman nakita, ngunit siya ang may kontrol sa lahat ng nasa paligid niya. Sabi niya, malapit na siyang palayain pero may isang bagay siyang hiningi bilang kapalit. Na huwag niyang kailanman ikukwento kung ano ang ginawa sa kanya ng mga dumukot sa kanya. At alam mo ba kung sino ang lalaking iyon? Ang leader ng militar ng Hamas. Ang arkitekto ng ikapito ng Oktubre na 6 na beses tinangkang patayin ng Israel at nabigo sa 6 na beses. Pero may dahilan kung bakit siya buhay pa, isang nakakabahalang dahilan. Ang mismong mga biktima ng Hamas ang dahilan niyan. Ang pag-unawa dito ang susi sa pagsagot sa tanong na tinatanong ng marami ngayon. May kinabukasan pa ba ang Hamas? Dahil ito ay isang kwento tungkol sa kalupitan na bumabalik laban sa gumagamit nito. Tungkol sa pagtitiyaga na tumatalo sa paranoia. Tungkol sa hustisya kahit abutin ng 2 taon. Si Izz al-Din al-Haddad ay hindi lang nagtatago sa mga ruta ng pagtakas. Mayroon siyang proteksyon na hindi kayang lampasan ng kahit anong teknolohiya ng intelihensya. Mga bihag na Israeli ang sadyang inilalapit sa kanya bilang human shield. Mga kabataang babaeng sundalo na nahuli ng pag-atake noong ikapito ng Oktubre kabilang sina Liri Albag, Daniela Gilboa at Agam Berger. Ginamit ang mga babaeng tagamasid militar mula sa base ng Nahal Oz bilang buhay na harang laban sa mga eroplano ng hukbong himpapawid ng Israel. Isipin mo yan, sandali. Ang parehong mga babaeng dinukot ng Hamas mula sa kanilang mga higaan at sa kanilang mga pamilya sa pinakabrutal na araw sa kasaysayan ng Israel ay ginawang panangga para protektahan ang nag-utos ng kanilang pagdukot. Alam ng Israel kung nasaan siya, pero ang umatake ay nangangahulugan ng pagpatay sa mga taong sinusubukan nilang iligtas. Kaya ilang buwan ding nagmasid at naghintay ang Israel. Pero sa huli, sino nga ba ang lalaking ito na kayang gamitin ng mga inosente bilang panangga? Sumali si al-Haddad sa Hamas noong siya ay 17 taong gulang kasabay ng pagkakatatag ng grupo noong 1987. Ilang dekada siyang umangat sa hanay ng mga Brigada Al-Qassam, ang armadong sangay ng Hamas, at nakilala bilang isang metikuloso, malamig at napakahirap hanapin. Bihira siyang lumabas sa publiko at hindi natutulog ng 2 beses sa iisang lugar. Gumagalaw siya sa mga lagusan ng Gaza na parang anino. Walang routine, walang pattern, walang kilalang muka. Matagal na mula nang huli siyang makunan ng litrato sa publiko. Sa loob ng intelihensya ng Israel, inilalarawan siya bilang isang taong halos paranoid. Ang paranoia niya ang nagpanatiling buhay sa kanya. Tinawag pa siya ng mga ahente bilang ang multo ng Gaza. Isa siya sa mga pangunahing tagaplano ng ikapito ng Oktubre 2023. Ipinapakita ng mga dokumentong nakuha ng hukbong sandatahan ng Israel sa Gaza ang utos na nilagdaan ni al-Haddad bago ang pag-atake. Ayon sa dokumento, ang pangunahing layunin ay dakipin ang pinakamaraming sundalo sa mga unang minuto at dalhin sila sa loob ng Gaza. Ang malawakang pagdukot ay hindi isang aksidente. Iyon ang estratehiya. At si al-Haddad ay isa sa mga nagplano nito. Pagkatapos ng massacre, habang sinusubaybayan ng mundo ang negosasyon para sa mga bihag, si al-Haddad ang namahala sa sistema ng pagbibihag mula sa loob. Alam niya ang nangyayari sa mga bihag. Kinokontrol niya kung saan sila itinatago at ginagamit niya sila para matiyak ang sarili niyang kaligtasan. 6 na beses sinubukan ng Israel na patayin siya sa panahon ng digmaan at sa lahat ng iyon nakatakas siya. Minsan sa ilang minuto lang, minsan din nagiging imposible ang pag-atake dahil sa presensya ng mga bihag. Pero noong Oktubre ng 2025, nagbago ang sitwasyon. Sa pagtigil putukan na pinamagitan ng Estados Unidos at sa pagpapalaya ng huling mga bihag na Israeli na nasa pagkakabihag pa, nawala na ang panangga ni al-Haddad. Bigla, wala nang hadlang sa pagitan niya at ng Israel. Nawala ang tanging tunay niyang proteksyon. At mula sa sandaling iyon, nagsimula ng maubos ang oras niya.
Ang Shin Bet, ang panloob na ahensya ng intelihensya ng Israel kasama ang militar na intelihensya ay nagsimulang tugisin siya ng real time. Isipin mo ang mga analista sa silid. Minomonitor nila ang bawat signal, bawat kahina-hinalang galaw, bawat taong pumapasok o lumalabas sa ilang partikular na address sa Gaza. Sa 10 araw na sunod-sunod, walang tigil silang naghihintay ng tamang sandali, alam nilang magkakamali siya sa bandang huli. At kapag nangyari yon sa isang lalaking matinding tinutugis, hindi maiiwasan ng resulta. Noong gabi ng ika-15 ng Mayo, 2026, alas 7:45 ng gabi, si Al-Haddad ay nagawa ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Umakyat siya sa ibabaw, lumabas mula sa mga lagusan at pumunta sa isang apartment sa gitna ng Gaza para makasama ang pamilya. Sa loob ng ilang segundo, kinumpirma ng intelihensya ang pagkakataon. Natanggap ng hukbong himpapawid ang utos. Dumating ang misil bago pa niya namalayan kung ano ang nangyayari. Natagpuan na ang multo. Napatay si Al-Haddad kasama ang kanyang asawa na siya mismo ang nagturo kung paano bumaril at maghagis ng granada, pati na rin ang iba pa nilang kamag-anak. Sinabi ng hepe ng Estado Mayor ng hukbong sandatahan ng Israel na sa bawat pag-uusap niya sa mga pinalayang bihag, paulit-ulit na lumalabas ang pangalan ni Al-Haddad. Siya ang laging naroroon, ngunit hindi kailanman nakikita. 11 araw matapos mamatay ang multo, may bagong leader militar ang Hamas. 11 araw matapos yon, namatay na rin siya. Pinatay ng Israel si Mohammed Odeh sa isang pag-atake sa tirahan sa Gaza. 11 araw ang itinagal ng pinakabagong leader militar ng Hamas bago siya napatay. At ito ang totoong itinayo ng Israel. Masigit pa ito sa basta pag-neutralisa ng mga tao. Isa itong sistema. Sa tuwing magtatalaga ang Hamas ng bagong pinuno, otomatikong nagiging pangunahing target ng Israel ang taong yon. Minomonitor na ng intelihensya ng Israel ang mga kandidato bago pa man sila maupo sa posisyon. Ibig sabihin, alam ng kahit sinong may kakayahan sa Hamas na pagtanggap ng pamumuno ay parang pagpirma na rin sa sarili nilang sentensya. Hindi lang mga komandante ang inaalis ng Israel, ginagawa rin itong hindi kanais-nais ang posisyon at sinisira ang kakayahan ng Hamas na magtatag ng pamunuan. Hindi lang ang mga lider. At ngayon, narating natin ang tanong na malamang ay tinatanong mo ngayon. Ito na ba ang katapusan ng Hamas? Ang tapat na sagot ay hindi naman talaga. Nawalan na ng leader ang Hamas dati pero nakaligtas pa rin sila. Ang organisasyon ay itinayo para gumana sa mga independenteng selula, magkakahiwalay, mga grupong gumagana kahit walang sentral na pamunuan, sadyang para makalaban sa ganitong uri ng presyon. Pero may isang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng nangyayari noon at ng nangyayari ngayon. Ang Hamas na nagplano ng ika-7 ng Oktubre ay wala na. Si Yahya Sinwar, ang arkitekto ng pag-atake, ay patay na. Patay na si Mohammed Deif, ang makasaysayang komandante ng mga brigada ng Al-Qassam. Patay na si Mohammed Sinwar, kapatid ni Yahya, na nagtangkang buin muli ang grupo. Si Ismail Haniyeh, ang pinunong pampolitika, ay napatay sa Iran. Si Al-Haddad, ang huling sa mga pangunahing tagaplano na nananatili pa noon sa Gaza, ay patay na. Ang pumalit sa kanya ay napatay rin bago matutunan ang tungkulin. Isa-isa silang napatay. Ang natira ay hindi na ang Hamas na kilala ng mundo. Watak-watak na ang organisasyon, walang matatag na pamunuan at nawala ang estratehikong sentro na inabot ng taon bago nabuo. Matagal bago ito muling mabuo. Mukhang hindi handa ang Israel ibigay ang panahong yon. At ikaw, ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba makakabangon pa ang Hamas matapos ang lahat? O ito na nga ba talaga ang simula ng katapusan? Mag-comment ng opinion mo, interesado ako malaman ang pananaw mo. Kung nabago ng video na ito ang pananaw mo sa sigalot, ibahagi ito sa kakilalang kailangang maintindihan ang nangyayari sa gitnang silangan. Kung hindi ka pa subscribe, na yun na ang tamang oras. Hanggang sa muli!